Lahat po ng makakapanood, baka po maaari nyo pong tulungan para makapagpatingin po sa doktor. Taong hindi na nakakapagpatingin ulit. Tulungan niyo po yung asawa ko makano dahil hindi po sapat yung kinikita ko sa paggagawa namin ng basahan. Pa-extra lang po, marami po ako nag-aaral. Ilang taong ka na din nakakapagpa-check up? Last ko po yung check up nung nakaraang taon. Ngunit may bukas na naghihintay sa'yo. Kahit mawalan ng lakas at pag-asa. Isang maganda at mapagpalang hapon, mga kalingap. Magandang hapon po kina Kuya Bal, Ate Edna, and Kalingap Rab, at sa buong team ng Kalingap. Tayo po ay narito sa isang barangay sa Gumaka at meron po tayong pupuntahan dito. Kumustahin natin ang sitwasyon at kalagayan po ng buhay nila. Sa inyo pong lahat, muli welcome po sa ating pong YouTube channel, Kalingap J. Morelo Vlogs. At kung kayo bago pa lamang po, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Yan, shoutout po kina Tita Inday PB, Ate Lol Dumondon, Ate Levin, Mama Nang B, at sa lahat ng mga kasama nating ambassadors ng Kalingap. Samahan niyo po ako mga Kalingap at meron po tayong pupuntahan sa dakong lugar na ito. Tayo po. Ay, Kuya, magandang hapon po sa inyo, Kuya. Hello po, sir. Yan, magandang hapon po, Ate. Kuya, magandang hapon, Kuya. Kumusta na po kayo? Okay naman po. Si Ate, ikaw Ate, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. At kumusta na po kayo? Kuya, anong pangalan po niyo? Henry Baramento. Kuya Henry Barameda. At si Ate, ano po? Jocelyn Barameta po. Jocelyn. At, Jocelyn. Kumusta ka Ate Jocelyn? Ito po, hindi nakakalakad. Bakit di ka nakakalakad? Simula po na nagkasakit ako sa sa tuberculosis po. Nagkaroon ka ng sakit. Kumusta ka naman ngayon? Medyo okay na. Okay na. Bali, anong kabuhayan niyo? Ito pong pagbabasa. Paggagawa ng basahan. Yung mga bilog po na basahan. Gagawa ng basahan. Ito, mga basahan. Yung nagsasanay galing sa ukay-ukay. Alin yun, Kuya? Anong mga basahan? Halimbawa, alin? Yan. Binebenta ninyo. Tapos pa-extra po ako sa pintura. Na-extra po sa pintura. Nagpipintor. Kasi marami po akong nag-aaral. Marami nag-aaral. Si Ate. Ako po gumagawa po ng basahan dito. Walang basahan. Ganyan ang kalagayan niya. Di ka Ate, pwedeng, di ka makakaupo Ate? Paano ka nakakapagtahi? Hindi po ako nagtatay. Magawa lang po ako ng Ako lang po. Ikaw ang nagtatahi. Saka yung anak ko pangalan. Ibig sabihin, hindi ka talaga hindi ka nakakaupo sa ano? Nakakaupo naman po ako kaso kailangan talaga lalay na tandala. Lalay. Hindi pala natin na yung wheelchair na isa. Ibig sabihin, ikaw Kuya ang nagtatahi. Ako. Saka yung isa kong anak. Panganay. Yung grade 12 po. Saan nag-aaral? Sa PIAT po. PIAT, grade 12. Ilan taong ka na Ate? 34. 34. Ilan taong ka ng ano? Bali 5 taon na po. Pero dati hindi kay ganyan. Hindi. Simula lang po nung nagkasakit talaga ako sa bago. Simula nagkasakit ka sa baga. Medyo ano pala. 34 ka na ngayon. 5 years na. Magpa 5 years na po ate. Ayun Kuya, si Ate pala, ang misis mo ay nagkaroon ng sakit. Nagkasakit po, tagal po, simula nung may COVID-19. May COVID. COVID. Tagal nga namin sa ospital. Akala nga po yung COVID. Akalay COVID. Tapos yung sa ospital po siya, yung paglabas namin, biglang yung nagpapagaling na lang siya. Hindi na siya, Unti-unti, hindi na makalakad. Hindi ka ibig sabihin na Hospital po ako nakakalakad. nung na-hospital ka, nakakalakad ka. Nung paglabas mo ng ospital, Unti-unti na pong nahina yung mga binti. ibig sabihin meron kang ano sa baga. Parang sabi po nung last check-up po namin ay sa buto po yung tuberculosis ko. 5 years na. Ibig sabihin 5 years na hindi nakakalakad si Ate. Tapos ang kabuhayan nyo,
Nagtatahi kayo. Ito lang, minsan, pag siniswerte, nakaka-extra sa pintura. Mm. Pag minsan wala talagang nagpapapintura, di. Eh, Basahan lang talaga kami. Ay, mga ganyang basahan. Ano lang to, piso eh. Piso isa. Nagtataga lang kami para. Saan niyo po tinitinda? Or may kumukuha? Sada po, dinideliver. Mm. Sa mga gasolina. Ayun ho. At ito nga mga kaibigan, mga kalingap, ayon po kay Kuya Henry at kay Ate Josie Neal na dumating ang isang pagsubok sa buhay nila nang si Ate Josie Neal po ay nagkaroon po ng karamdaman. Last 2019, nagkaroon po ng karamdaman si Ate Josie Neal at yun po ang naging dahilan kung bakit siya po ay hindi nakalakad. At ang ginagawa na lang po niya, tumutulong sa kanyang asawa sa pagtatahi ng basahan na kanila pong ibinebenta. Sarili niyo po ito? Sa magulang ko po, binigyan lang po ako ng isang kwarto dito para Dito. may matirang kami. Dito kayo nakatira. At least, kumbaga ay hindi na kayo uupa. Hindi na ba, hindi namin kakayanin pag umuba pa. Kasi- Dahil hanap buhay namin ay ganyan. Kumbaga si ate, kumbaga ay nakakagulat, nakakalakad ka pala dati. Kumbaga ay biglang hindi ka nakakatayo mag-isa. Opo. Bumaba din kasi yung potassium ko nung na-hospital na kayo. Pero yung sa kanya po, yung sa rock, patignan to sa check up ko. Hindi ko na naman po mahanap yung record niya sa nahihirapan maghanap yung mga ron. Pero kumusta naman natin yung ano ngayon? Anong pakaramdam mo ngayon? Kumusta ka naman ngayon? Okay naman po kasi po pag nakakaamoy nga ng usok, Ayun. maatake yung ubo. Ubo. May kasamang hika. Ay, bawal. Kumbaga. Bali ito, mga anak niyo to, tatlong ito. Opo. Tatlong lalaki. Opo. Bilang lalaki lahat yan? 4 na lalaki po. Isa lang ang babae. Ay, isang babae. Yung grade 12. Yung ano po, Yung pang-4. Yun. Mga... lalaki rin, grade 12 Lalaki po. po yung Grade 12 din? Lalaki rin. Tapos yung isa? Yung isa, ito na, grade Babae. 7. Akala ko ano siya? 5. Opo. Lima po. 4 na lalaki, isang Apat na babae. lalaki. Yung babae anong grade? Ano pa lang po, grade 5. Grade 5 lang. Tapos yung grade 12 na isa. Lalaki. Lalaki. Yan. Gaano ante kahirap ang ang buhay? Pakahirap po, lalo na't mahal ang Saan na bilihin. panahon? Lalo na sa panahon ngayon. Pag walang extra kuya, paano ang pangkain? Wala, gagawa ng basahan. Gawa ng basahan. Minsan gapos pa. Nakakamagkano naman benta ng basahan? Nakakabenta ko minsan 300 pangkain. Ano yun? Buong maghapon na yun? Tapos, pag Kinabukasan na kinwerte, naman. minsan na yung 500. Minsan lang yun. Pag talaga lang ako nakaka-extra, maganda-ganda. Ikaw palang gumagawa, ng basahan. At ikaw ate, ang ano naman ang papel mo sa basahan? Yung nagsasalansan po, Siya tsaka nagugupit. Yun ang ano mo. Tulong kayong mag-asawa. Kung ikaw ay merong kahilingan para sa Panginoon, ano yung iyong kahilingan? Makakapagpatingin lang po ng para malaman kung ano talagang lagay ko. Hindi ka makapag ate? Ano ba, lumapit sa mga mga sa barangay o mga nanungkulan. Hindi po. Kumbaga ay gusto mo rin makapagpaano. Ilang taong ka na din nakakapagpa-check up? Last ko po yung check up nung nung nakaraang taon. Nakaraang taon. Matagal na pala, Opo. Kaya, Umano po ako ng dugo nun. Kaya nakapagpa-check up ako. kaya nakapagpa-check up ka. Yun ang, ano yung kahilingan mo kay Lord? Gumaling lang. Makalakad. Palakad. Kung sakaling kaya pa. Sabi nga ate ay habang may buhay, may pag-asa.
Ikaw kuya, anong kahilingan mo? Yun nga po yung kahiling, yung makalakad para sumaya yung mga ano ko. Anak. Kaya, Siyempre, nila yung gusto rin nila makalakad yung nanay nila eh. Kung meron naman sigurong ano, na makakalakad. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa, ano? 34 years old ka, paano? Medyo, siyempre, nung una, nakakapunta ka kung saan mo gusto pumunta. Kaya nga po. Di ba? Ngayon, Samahan niya sa school yung mga anak mo. Ay, mm, pag may trabaho ko, pag may patawag sa school, halos di na ako makapunta. Unahin ko muna yung pangkain natin, di ba? yung pangkain muna. Pag maaabala pa ako, may pasok ko at trabaho pag may extra. Ako nagtitinda ng basa. Hindi naman pwede magtinda ng basahan si ate. Iisipin natin yung pangailangan din ng ating mga anak. Paano sila? Paano sila, ano? Buti meron kayong sariling makina rito. Bigay lang. Eh, yung mga ginagawa nyong basahan, saan ito Minsan po kinukuha? may nagbibigay. Nagbibigay. Yung pare nagbibigay sa amin. Gagawing basahan. Tapos siya rin po kumukuha. Ayun. Tulungan Ayun, maganda, ano? Tulong din sa amin. Yun ang maganda. Pero ngayon wala na siya, may sariling ano. Ayun na rin. Kaya hindi na po siya makapagdala. Eh, kumusta naman yung pang araw-araw yung pangailangan? Mabili ng pagkain, nakaka-survive naman. Minsan kapos. Tama lang, basta pagkakasya. Pagkakasyahin. Nararanasan ba rin na minsan walang o talagang pinagkakasya lang talaga? Ang pinagkakasya na. Ilan taon na yung bunso nyo? 8. 8. Ba? Grade 3. Grade 3. Yung inyong bunsong anak. Bagay, ano lang ate, panalangin lang kuya, panalangin. Sabi ko nga kanina ay habang may buhay, mayroong pag-asa. Yun na laging tatandaan, nang may hawak ng ating buhay ay walang iba kundi si Lord. Na tandaan natin, tayo ay sa pagtulog natin tuwing gabi, ginigising tayo tuwing umaga. Habang tayo ay ginigising ng Panginoon tuwing umaga, ibig sabihin meron pa siyang plano sa buhay natin. Yun lagi natin tatandaan. Na nagigising tayo tuwing umaga, may plano si Lord. Pero kahit na medyo mahirap ang buhay, parang si Kuya, parang masayahin si Kuya. Masayahin po talaga ako para marami akong makilalang gagawin ko. Saan kayo nagkakilala? Taga dito ba kayo? Taga dito lang din. Parehas kayo? Marcel. Yaps. Yun pala. Kaya sa sitwasyon ni ate, siyempre ate, sa inyo ang nagtatrabaho lang si Kuya, no? Opo. Baka po maaari nyo pong tulungan para makapagpatingin po sa doktor. Dahil ilang taon ka lang din nakakapagpa-check up. 1 taon na rin po. Isang taon na rin. 1 taong hindi na nakakapagpatingin ulit. Kumbaga nag-aalala ka rin sa iyong kalusugan. Opo. At siya, Saka yung mga pambili po ng vitamins talagang. ano lang. Dito nga pong si Ate Jocelyn, mga kaibigan, ayon po sa kanya, mahigit 1 taon na rin po siyang hindi napapa-check up at medyo iniisip niya ang kanyang kalusugan dahil sa kakulangan at kawalan ay hindi siya nakakapagpa-check up. At yun nga mga kaibigan, mga kalingap, ang hiling po niya ay makapagpa-check up po siya upang malaman ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Sa sitwasyon at kalagayan po nilang mag-asawa, medyo po mahirap dahil may mga anak silang nag-aaral. Kaya yung kinikita ni Kuya Henry sa paglalako ng basahan ay sapat lang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tulungan niyo po yung asawa ko makano dahil hindi po sapat yung kinikita ko sa paggagawa namin ng basahan. Pa-extra lang po, marami po ako nag-aaral. Kaya hindi po nasapat yung kinikita namin. Halos pangkain lang. Wala akong pampagamot po sa asawa ko. Unang makakatulong sa atin si Lord.
Pangalawa ay mag-pray tayo na may gamitin ang Panginoon na instrumento. May gamitin si Lord na wala nang bagay na imposible at mahirap sa Lord. Yan, kaya pray tayo. Pwede ba kayong pag-pray? Kuya Henry at Ate Jocelyn, tayo ay manalangin ha. Ang panalangin na ikaw po ang nakababatid ng nilalaman ng puso't isipan po nila. At anuman ang kanilang nararanasan, pinagdadaanan, Lord, ito'y hindi lingid sa iyo. At ikaw, Lord, ang siyang tutugon sa mga minimiti ng puso ng bawat isa. Dalangin ko rin po ang kagalingan ni ate, Panginoon, at pagpalain mo rin, Lord, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ito ang aming panalangin hiling, in Jesus' name, Amen. Yan, pre, mga basa, pati ako yan basahan na, binibenta mo. Yan. Yan. Magkano isa yan? Piso? Piso po. Piso? Aba, medyo ano pala, ano? Mabalang yung gawin pag hindi pa sanay. Piso isa. Si ate naman, nagugupit ka. Oo, Gupit po, tinatanggal po bagay yung matitigas sa mga damit. Alin mga ginupit mo dyan? Nakita po sa tingga. Ayan, tapos paano pagpapatong yan? Paano, Patong po. halimbawa, Isasalansan. ilang isang Yan. isang ikot lang Sasalansan kami, lang po. sa jeep lang kasi binibili. Sinasalansan lang po ng maliliit na tela. Tapos, Maging bilog. tapos tatahiin naman ni kuya. Opo. Yun naman pala, ano. Makabili ng 10 piraso niyan. 10 piraso, piso isa, di 10 piso yun. Yan. 10 lang kuya. Oo. Yan. Yan. Ito. 10 piso. Oo, 10 piso. At Ate Jocelyn, Kuya Henry. Jocelyn nga. Jocelyn. Jocelyn. Neil pala. Yun. Loobin ni Lord na isang araw ay makapasyal uli rito. Ano? Opo. At bayaran ko yung ano, yung basahan. Ano kuya? Bayad. Hindi. Sobrang isuklian. Hindi. Yun na yan. Ano? Kumbaga ay makatulong sa simple lang. Hindi naman gaanong kalakihan yan. Ano? Paano ate? Opo. Pray lang tayo ha. Opo. Yan. Tuloy lang tayo sa buhay. Kuya, kahit maraming problema, talagang lagi na angiti pa rin. Paano, tuloy na ka. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo mag-asawa. Ayan mga kalingap, napasyalan po natin yung mag-asawa. At nakita natin yung sitwasyon at kalagayan po ng kanila pong buhay, mga kalingap. Dito po ito sa isang barangay dito sa Gumaca, Quezon, mga kalingap. At kina Ate Dol, salamat po sa pagbabahagi niyo po ng blessing at tayo ay merong naiaabot sa mga napupuntahan natin. Salamat po, mabuhay Anting Kalingap. Muli, maraming salamat po sa mga nagiging daluyan po ng biyaya at pagpapala na kahit papaano po tayo po ay nakakapag-abot ng kunting biyaya sa kanila, na kahit papaano po ay makabili sila ng kailang pangangailangan. Muli, maraming salamat kay Ate Dol Dumundon sa pagbabahagi ng blessing at sa lahat po ng mga nagiging daluyan ng pagpapala sa amin po mga napupuntahan.